Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Good news po ito. Sabi dito, Russian oil arrives as Philippines battles energy emergency. Isang barko ang dumating sa Pilipinas, karga, ang 700,000 barrels of Russian crude oil at consignee ang Petron Corporation batay sa ulat. At least, pag tuloy-tuloy na ganyan na mayroong dumarating, nakakalusot sa Strait of Hormuz yung kasi magkaibigan ng Russia, China at Iran. Kaya nakakalusot sila. Ang hindi makalusot, pag US, Israel, mga aliado nila. Oh, ang daming nag-like, 10,000 nag-react, 5,200 nag-like, 4,600 ang nag-love, 2,006 ang nag-care. Puros positive. Basa tayo sa mga comments. Jake Gacho, while the Philippines average oil consumption is 400 to 500,000 per day, liters, ganun ba yun? Edwin Imperial, Russian, Venezuela, and Oman oil can be a good alternative oil supplier. From Russia with love. Yan ang talaga. Noraisia Sani, the trading is now becoming fair for other countries. A good turnout somehow. Oh. Russian oil, tama si PRRD, China and Russia. Hehehe. Yan. Tama talagang ating Tatay Digong. Dahil kinaibigan niya ang China at Russia. Ngayon, nag-deliver na ang Russia sa atin. Ang China naman, pumayag. Nagsalita ng Chinese Embassy na open door kami, China, sa joint oil exploration Philippines and China as long as the government will show sincerity. Philippine government ba? Nico Pluralde, bote binabalita agad to. Baka sabihin ng mga DDS, inutosan ni Basti Duterte si Putin para bigyan tayo ng oil. Eloy Sai, thanks Petron. Abang puro sila nagsasabing walang krisis, umaksyon na kayo. Richard Flores, hintayin nyo yung isang barko na puno ng dahil kay BBM yan, basta magandang balita. Pero pag pumalpak, wala nang kinalaman ni BBM. Sana bumaba na uli ang presyo ng gas. Yes, ang hirap na. Halos ayoko nang magbiyahe. Bakasyon pa naman, di ba? Summer na. Matagal kong hinintay ng aking mga apo matapos ang kanilang mga klase. O ngayon, tapos na. Instead na may mga nakaplano na kaming mga iba't ibang lugar na puntahan, medyo alanganin eh. Pero mo, nung una, yung 2,000 pesos ko, halos mapultang ko ng aking sakyanan. Sa diesel kami. Kahapon, nag-gasap ako, half tank lang, 4,100 ng aking binayran. So, kwenta-kwentada na ako, mahirap. Kinausap ko ang aking mga anak at apo. Dito lang muna tayo sa malalapit. Yung mga malalayo, yun sana ang first time namin mapuntahan. Bakit ba tayo nagkaganito? To me, it's all because of President Trump. Kaya agree ako doon sa post ni Senator Lacson nga dahil kay Trump, yung sabi niya, brinkmanship. Instead of statesmanship, hindi, brink. Brink, yung ba, brink of collapse. Yung madali ka nang matumba, you are a brink of falling down. Yan ang ginawa ni President Trump eh. Noong una, bilib na bilib ako dito dahil akala ko he's a man of peace. Ngayon, lumalabas, kabaliktaran. Pero mo,
inatake nila ang Iran, akala nila kagaya ng dati. Kasi matagal naman itong gera na yan. Nung una, konting bakbakan lang, mamaya is okay na. Ano na yung Iran? Mag-negotiate na at magkakasundo. But this time around, sa tingin ko, ayaw nang makipag-negotiate ang Iran. Hindi nila matanggap yung in just one strike, yung first day of strike, nawala yung tatlo nilang leader. Ayatollah Khamenei, yung defense minister at saka armed forces chief of staff nila. Kaya ngayon, survival mode na ang Iran. Palaban na, bahala na. Meron silang alas. Strait of Hormuz. Hindi kayang ang sinasabi ng US na halos wala ng kapabilidad ang Iran, kanilang military. Bakit? Kaya pa ba nilang i-control ang Strait of Hormuz? Ang Amerika, bakit hindi siya magpadala ng naval power niya doon para i-control ang Strait of Hormuz? Kung talagang malakas sila para tuloy-tuloy ang daan ng mga barko. Kailang wala naman. Ibig sabihin, nandyan pa, may kapabilidad pa ang Iranian Armed Forces to strike kung gustuin nila. At ngayon, ang ating mga barko na nagdadala ng ating langis, hindi na makadaan. The other day na monitor ko, Indian vessels, libre, pasok, ay daan sila. Bakit? Magkakampi man ang ang India, Russia, China, Iran, yung BRICS nila, kasama. Tayo lang, mga alyado ng Amerika, ang hindi makalarga. So, magdasal na lang po tayo. Paano tayo makasurvive at salamat sa Russian oil, sana marami pang darating. Salamat mga kaibigan sa inyong magsubaybay sa ating channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na atop sa natagaan na mong gero, so mag-atop na din siya karon. So mga buslot na gyud. So gipag-isplastipan lang gani ang uban. So mo na ni ang gero nga among gihatag. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga buslot na nga ilang atop ganina. So maayo na gyud nga tan-awon. Maingod ko sa tanan. Ako dako kaayo ko pasalamat unang-una, dako ako pasalamat sa Ginoo nga dunay tawo nga instrumento nga iyang gihimo nga isip ako usa nga nagkinahanglan iya kong natabangan og ako manghinaot nga daghan pang mga sama nako nga nagkinahanglan nga mahatagan gihapon. Daghang salamat. So pila na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga buslot na? Almost 11 years. 11 years. Sa nga naman sa 11 years wala gid ka nakapuli og atop para lang unta mapulian. Tungod sa kalisod nga ang pagkaon ra gyud mo'y among afford nga mo'y among masiguro gyud nga bisan og nagkabuslot ng ang among atop na dili gyud na mapulihan tungod kay pagkaon man gyud ang among ma-priority. So salamat kaayo.